Malinaw pa rin sa aking alaala ang sandaling iyon. Ang sandaling gumuho ang lahat ng aking pangarap sa harap ng aking mamata, sa gitna ng nagliliyap na init ng araw sa malawa na palayan ng Cordillera Administrative Region. Ang tunog ng carbon fiber blades na dati umayon sa hangin ng regular ay naging isang nakakatakot na ungol. Ang dambuhalang agricultural drone, ang pinakabagong modelo, isang makabagong imbensyon na nakakahalagaan mahigit $50,000 o halos 2 milyong piso, ay nawawala ng kontrol. Umikot ito sa ere na parang isang dambuhalang ibon na naputulan ng pakpak bago bumulusok pababa sa lupa sa sobrang bilis. Isang malakas na pagkabagsak ang umalingaw-ngaw at ang mamahaling piyesa ng bakal at circuit boards ay nakalat sa paligid. Makapal na usok ang umakyat sa kalangitan, tinatakpan ang sariwang amoy ng palay. Sa sandaling iyon, bumaksa ang aking puso, ang aking katawan ay nanigas, hindi makakilos. Dahil ang nasusunog sa harap ko ay hindi lamang isang makina, kundi ang huling puhunan namin. Bago mo ay pagpatuloy ang pagbabasa, huwag kalimutang mag-comment kung saan ka nanonood at mag-subscribe dahil ang kwento bukas ay sigurado kong hindi mo dapat palampasin. Lumuhod ako sa tuyong lupa. Nanginginig ang mga kamay habang nakatingin sa nasusuno, nakalaswaan ng aming pag-asa. Sa tabi ko ay si Maya, isang henyo na programmer at ang aking matalik na kaibigan. Nakatayo siya ng tahimik, nanlalaki ang mga mata sa gulat. May luha na namuo sa kanyang mga mata. Ibinuhos naming dalawa ang lahat ng mayroon kami sa proyektong ito. Kami ang nagtatainging isang maliit na agri-tech startup na nakabase sa labas ng Metro Manila. Ang aming pangarap ay simple ngunit malaki. Gamitin ang modernong teknolohiya upang buhayin ang agrikultura ng Pilipinas. Nakita namin ang mga magsasaka na tumatanda, nagtatrabaho ng husto, habang ang mga kabataan ay umaalis sa probinsya at lumilipat sa Metro Manila. Gusto naming gumawa ng pagbabago. At naniniwala kami na ang drone na ito ang sagot. Ang drone na ito ay hindi ordinaryong drone. Ito ang pinakamataas na pagmamalaking isang higanteng kumpanya mula sa China, sa pamumuno ni Mr. Zhang, isang technical director na kilala sa buong mundo sa kanyang pagiging malamig at determinado. Pinuri ng lahat ng media ang drone bilang ang pinakakumpletong agricultural drone sa panahong ito. Ang matalinong AI system nito, ang high-precision sensor, at ang istrukturang matibay na parang bakal ay ipinagmamalaki nila na kayang gumana sa anumang kapaligiran, walang kapares at hindi kailanman magkakamali. Dahil sa mga magagandang advertisement na iyon, kami ni Maya ay nagpasya na gamitin ang lahat ng aming iPhone kasama ang malaking pautang mula sa bangko upang magangkat ng drone na ito sa Pilipinas. Umaasa kami na ito ang magiging susi upang manalo kami sa business plan. Competition para sa funding support sa loob lamang ng ilang linggo. Ngunit ang katotohanan ay mas malupit kaysa sa aming inakala. Ang perpektong imahe na nilikha sa laboratorio sa China ay hindi kayang harapin ang tunay na kondisyon sa Pilipinas. Ang matinding init na lumalagpas sa 40 degrees Celsius, ang sobrang mataas na humidity, at ang komplikadong topografiya ng makpalayan ng Pilipinas, na may matatayok na puno ng niyog, magugulong kabel ng kuryente, at hindi mahuhula ang malalakas na ihip ng hangin. Ang lahat na ito ay naging bangungot para sa mamahaling sensor system. Bago ito bumagsak, napansin ko na malinaw na bumagal ang processing system nito. Sinusubukan ng bumper sensor na iwasan ang dahon ng saging na lumipat sa hangin. Ngunit nalito ito at inutusan ang drone na pabilisin ang paglipat, kaya't bumangga ito sa isang malaking sanga ng puno na nagdulot ng kapahamakan. Nagsimulang maglaho ang gusok, iniwan lamang ang itim na labing pagkasira. Carlo ang aking pangalan, dahan-dahang tumayo, ipinagpag ang alikabok sa aking pantalon. Sinusubukang ibalik ang nawawalang katinuan. Tumingin sa akin si Maya na may mga mata na puno ng tanong at kawalan ng pag-asa. Wala na tayong natira, sabi niya, wala nang pambili ng bagong drone. Wala nang pambayad sa upanga opisina sa susunod na buwan. Naubos na ang oras natin. Ang nalalapit na pagtatanghal ng business plan ay tila isang nakakatawang joke lamang kung wala kaming produkto na may papakita sa mga hurado. Tapos na tayo,
Iyon ang unang ideya na pumasok sa aking isipan, ngunit habang lumalapit ako upang suriin ang labing drone na naglalabas pa rin ng init, may kakaibang pakiramdam na nagsimulang mabuo sa aking puso. Hindi lamang ito kalungkutan kundi galit. Galit na ipinakatiwala namin ang lahat ng aming pag-asa sa teknolohiyang hindi naman dinisenyo para sa amin sa simula pa lang. Kinuha ko ang isang nasunog na circuit board. Ito ang utak na dati pinupuri bilang ang pinakamatalino. Ngunit tinalo ito ang panahon at enga tunay na kalikasan ng aming bansa. Ang mamahaling dayuhang drone ay maring mahusay sa mga pamilyar na lugar nito. Ngunit kapag hinarap ang hindi mahuhula ang tunay na mundo, hindi ito naiba sa isang nawawalang bata. Huminga ako ng malalim. Ang amoy ng nasunog na plastic at metal ay nanatili sa aking ilong. Alam kong ito ang pinakamalaking krisis sa aming buhay. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, ayaw ko pang sumuko. Tumingin ako kay Maya na nagpupunas ng luha. Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahang hinawakan ang kanyang balikat upang ipasa ang pag-asa na halos wala na rin ako. Huminga pa tayo, sabi ko sa aking sarili. Kahit na ang makina sa harap namin ay wasak, ang aming kaalaman at kasanayan ay nanatili. Kailangan naming makahanap ng paraan. Matapos makabawi sa aking katinuan, ang unang bagay na kailangan naming gawin ay humingi ng pananagutan. Dali-dali kong pinaandar ang aking lumang pickup truck pabalik sa aming maliit na opisina. Binuksan ko ang computer na ginamit ko ng maraming taon na may basag na screen upang makipag-ugnayan sa warranty center ng higanteng kumpanya sa China. Natulungan kami ni Maya sa pagtitipon ng lahat ng dokumento, flight log, real-time na data ng panahon, at video ng insidente habang bumabagsak ang drone. Ang drone na ito ay may comprehensive insurance coverage para sa pinsala, tulad ng ipinagmamalaki nilang ipinapahayag. Umaasa lamang ako na tutuparin nila ang kanilang pangako, magpadala ng bagong drone sa tamang oras, o kahit paano ay ibalik ang bahagi ng para upang makahanap kami ng ibang solusyon. Mag-iisang oras kaming naghintay ng signal. Sa wakas, lumabas sa screen ang larawan ng isang lalaking nasa edad, nakasuot ng salamin na may silver frame. Ang kanyang mukha ay blanco, walang ngiti o anumang simpatiya. Siya si Mr. Zhang, ang technical director ng kumpanya, na parang ama na lumikha ng modelong ito ng drone. Huminga ako ng malalim. Sinusubukang kontrolin ang aking boses upang hindi manginig. Bago ko sinimulang ipaliwanag ang nangyari ng detalyado, ikinuvento ko ang matinding init sa Pilipinas na lumalakpas sa 40 degrees, ang sobrang taas na humidity sa hangin na nagdulot ng problema sa circuit board, at ang pinakamahalaga, ang pagkasira ng kanilang matalinong sensor system. Nalito ito sa dahon ng saging na lumipat sa hangin at sa matibay na sanga ng puno. Ipinadala ko sa kanya ang log file ng malfunction ng AI system bilang patunay na ang problema ay hindi sanhi ng maling pagmamaneo ko, kundi ng pagkabigo sa pagproseso ng mismong drone. Tahimik na nakinig si Mr. Zhang. Ang kanyang mata ay nakatitig sa akin sa pamamagitan ng camera lens na parang nakatingin siya sa isang batang elementarya na nakabasa ng mamahaling laruan. Nang matapos akong magsalita, huminga siya ng malalim at lumapit sa mikropono. Ang kanyang boses ay malamig at matigas, kaya't ginaw na ginaw ako. Inakusahan niya ako ngang paninira sa kanyang obra maestra. Matigas niyang iginiit na ang drone na ito ay dumaan sa libu-libong pagsubok sa pinakamodernong laboratorio sa mundo. Ang bawat sistema ay idinisenyo ng perpekto, walang kapintasan, at impossible na ang kanyang world-class na teknolohiya ay matatalo ng simpleng puno o ng ganitong uri lamang ng panahon. Hindi sa drone ko ang problema, sabi ni Mr. Zhang sa isang payak ngunit masakit na tono. Ang problema ay nasa gumagamit. Ang kanyang nasalita ay parang kutsilyo na humihiwa sa aking puso. Sinabi niya na ang aming bansa ay hindi pa handa para sa advanced na teknolohiya na tulad nito. Iginiit niya na ang mamagsasaka at inhinyero dito ay kulang sa kaalaman at pag-unawa sa pagkontrol ng komplikadong makina. Ibinasura niya ang lahat ng pagkakamali sa akin na sinasabing mali ang aking pagse-set up ng navigation system at pinilit kong gamitin ang makina sa labis na kondisyon na nagdulot ng labis na pasanin sa sensor system at pagkasira dahil sa maling paggamit.
Sinubukan kong ipaliwanag ng mahinahon na sinunod namin ang bawat pahina at hakbang sa manual. Ako ay isang mechatronics engineer na nagtapos ng kurso at si Maya ay isang bihasang AI system specialist na may mataas na karanasan. Hindi kami kulang sa kaalaman at pag-unawa tulad ng iniisip niya. Ngunit habang lalo akong nagpapaliwanag, lalo namang nagpakita si Mr. Zhang ng malinaw na pagkayamot. Itinaas niya ang kanyang kamay bilang senyales na tumigil ako sa pagsasalita bago ipahaya ang kanyang desisyon na muling nagwasa sa aking mundo. Sinabi niya na ang pagbagsak ng drone ay isang kapabayaan ng gumagamit lamang na lampas sa mga tuntunin ng warranty ayon sa kontrata. Walang bagong drone ang ika-claim, walang kahit isang sentimo ang ibabalik at walang technician team na ipapadala upang suriin ang anumang problema. Ang lahat ay kasalanan namin. Ang aming kumpanya ay hindi mananagot sa iyong kawalang kakayahan. Iyon ang huling pangungusap na iniwan ni Mr. Zhang bago mabilis na naputol ang video call. Iniwan kami ni Maya na nakatiti sa itim na screen na may damdaming hindi may larawan. Galit, paghihiganti, at kahihiyan ang nagbabalik-balik sa aking isipan. Ikinuyom ko ang aking kamao ng mahigpit hanggang sa bumabaon ang aking kuko sa aking palat. Ang nga mapanlait na salita ay nanatiling umalingaw-ngaw sa aking tainga. Hindi lamang niya tinanggihan ang pananagutan ng walang awa, kundi minamaliit din niya ang aming kakayahan, ang aming hangarin, at ang pinakamasama, minamaliit niya ang aming bansa. Nakaupo si Maya ng tahimik. Ang maluha na kakapahinga lamang ay muling bumalik. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa panghihinayang sa nawalang pera, kundi dahil sa sakit na dulot ng payurak sa aming dignidad. Nasa pinakamadilim na sitwasyon kami. Ubos na ang puhunan, gumuho ang proyekto, at iniwan kami ng higanteng kumpanya ng walang pakialam. Ang pagtatanghal ng business plan para sa pondo ay magaganap sa loob ng 2 linggo. Hinihintay ng mga pambansang hurado ang teknolohiya na magbabago sa agrikultura. Ngunit ang mayroon lamang kami ngayon ay manasuno na bakal at isang pusong sugatan. Dahan-dahan akong lumapit sa mga labi ng drone. Ang amoy ng nasunog na circuit board ay nanatili sa aking ilong. Hinawakan ko ang carbon fiber structure na dating matibay. Ngayon, ito ay marupok at madaling masira. Sa kawalan ng pag-asa na iyon, ang galit ay nagbago nganyo at naging pagmamatigas. Hindi ako susuko dito, sabi ko. Hindi ko hahayaang ang masalita ngang isang estranghero na nakaupo sa isang marangyang air-condition na kwarto sa ibang bansa ang magdesisyon sa aming kinabukasan. Kung sinabi niyang ang kanyang drone ang pinakamahusay at ang lahat ng pagkakamali ay sa amin, ipapakita namin sa kanya na siya ang nakakamali. Lumingon ako kay Maya na nakaupo pa rin na yakap ang kanyang tuhod sa sulok ng kwarto. Ang kanyang mga mata ay blanco. Nakatingin sa kalendaryo sa kanyang mesa. Ang pulang bilog na markado doon ay nagpapahiwatig ng nalalapit na petsa ng pagtatanghal ng business plan. Sa loob lamang ng 14 na araw. 14 na araw na magdedesisyon kung ang aming maliit na kumpanya ay magpapatuloy o magsasara kasama ang malaking utang. Ang katahimikan sa kwarto ay nakakabingi. Hindi ko na kayang tingnan ang aming pangarap na gumuho ng ganito. Ayusin natin ito, bigla kong sinabi. Sinira ang katahimikan. Dali-dali akong lumingon sa akin si Maya. Kumunot ang kanyang kilay sa pagtataka. Paano, Carlo? Ang bawat piyesa ay napakamahal. At kakaputol lang ng ugnayan sa atin ng kumpanyang iyon. Wala na tayong natirang kahit isang sentimo. Sagot niya sa nanginginig na boses, puno empakalito. Dahan-dahan akong umiling, lumapit sa kanya. Ang aking mamata ay mas determinado kaysa dati. Hindi namin gagamitin ang kanilang mga piyesa. At hindi namin ito ayusin para maging tulad ng dati. Kumuha ako ng whiteboard at inilagay sa harap namin. Kinuha ko ang marker pen at mabilis na iginuhit ang balangkas ng drone. Sinabi ni Mr. Zhang na ang kanyang drone ang pinakamahusay. Ngunit ang totoo, hindi ito ginawa para sa atin. Kung hindi nito kayang paghiwalayin ang dahon ng saging, palitan lang natin ito. Nagsimulang tumayo si Maya. Ang kanyang mata na dating malungkot ay nagsimulang magpakita ngang maliit na pag-asa. Sinasabi mo ba na babaguhin natin ito? Tanong niya ng maingat. Oo, matatag kong tumango. Alisin natin ang lahat ng sirang istruktura.
Itatabi lamang ang malakas na motor at ang carbon fiber main shaft na magagamit pa. Tungkol sa mamahaling sensor system, camera, at radar na nasuno, hahanap tayo nga gagamitin mula sa ating bansa. Walang pambili nga advanced na teknolohiya mula sa ibang bansa, ngunit mayroon kaming kakayahan. Pupunta kami sa isang baratilong lumang piyesa, isang koleksyon ng gamit na piyesa at makina. Gagamitin namin ang sensor ng distansya mula sa bumper ng sasakyan, isang murang CCTV camera module na may malawak na anggulo at alisin ang lahat ng mabibigat at hindi kinakailangang plastic casing upang mabawasan ang bigat ng drone hanggat maaari. Maaring mukha itong pagtatagni-tagni ng mga laruan, ngunit kumpiyansa ako sa aking kakayahan sa engineering. Tumingin ako sa mga mata ni Maya ng seryoso. Tungkol sa utak, alam kong wala ng mas mahusay pa kaysa sa iyo. Kaya mo bang burahin ang lahat ng mayabang na junk code na iyon at isulat itong muli? Isulat ito para makilala nito ang panahon sa ating bansa. Isulat ito upang maging matalino ito para makaligtas sa kagubatan ng punong niyok, siksik na palumpong, at magugulong kabel ng kuryente. Tahimik si Maya sandali. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa whiteboard. Ang kanyang utak ay nagpoprosesong lahat ng posibilidad bago lumabas ang isang ngiti sa kanyang labi. Hindi ito ang git isang desperado na tao, kundi ang isang mandirigma na muling ginizing. Kung susulat ako ng bagong AI mula sa simula sa loob ng 2 linggo, ito ay isang nakakabalif at nakamamatay na gawain. Mahinang tumawa si Maya. Ang kanyang boses ay muling puno ng kumpiyansa. Ngunit kung kapalit nito ang mapahiya si Mr. Zhang na mayabang, handa akong magpuyat. Ang kanyang sagot ay nagpalaki sa aking puso. Lumingon kaming dalawa sa itim na labingang makina na nakatambak sa sahig. Sa pagkakataong ito, hindi na ito simbolo ng pagkatalo, kundi isang bagong canvas na naghihintay na pinturahan namin. Nang gabing iyon, sinimulan namin ang aming nakakabaliw na pagbuwag. Ang bawat kasangkapan ay ginamit. Ang amoy ng nasunog na plastik ay nagsimulang mapalitan ng amoy ng solder at lubricant. Dahan-dahan naming inalis ang bawat turnilyo ng maingat. Inalis ang pekeng karangyaan na hindi gumana sa tunay na buhay. Ang mahindi kinakailangan ay itinapon sa kahon. Ang magumagana pa ay iningatan na parang puso. Gagawa kaming bagong simbolo ng pagmamalaki. Isang drone na nilihang ang isip at mga kamay ng mga Pilipino. Isang drone na tunay na nakakaunawa sa lupaing ito. Nagsimula na ang countdown ng 14 na araw, kasama ang pinakamataas na pustahan sa aming buhay. Ang sikat na araw sa umaga ay sumisilip sa maalikabok na bintana, tumatama sa aking mukha na punong ng mansa ng langis at usok. Nagsimulang maghalo ang maaraw at halos hindi ko na alam kung anong araw o oras na. Mula nang sinimulan namin ang nakakabaliw na proyektong ito, ang ika-10 lataeng kapa ay binuksan. Ang tunog ng bula ay ang tanging musika sa maliit na garahe na ngayon naging operating room ng makina. Nakaupo ako sa sahig sa gitna ng mga piyesa na drone na binaklas sa maliliit na piraso. Nang pag-aralan ko ng detalyado ang panloob na istruktura nito, kailangan kong tanggapin ang isang katotohanan. Si Mr. Zhang ay maaring mayabang at malamig, ngunit ang hardware na kanyang ginawa ay isang obra maestra. Ang pangunahing istruktura na gawa sa aviation-grade carbon fiber, ang malakas na brushless motor na lumalaban sa init at ang sobrang matatag na power supply system, ang lahat na ito ay top-notch na teknolohiya na hindi ko may tatanggi na napakahusay. Ngunit ang tunay na problema ay hindi nasa muscles. Ang problema ay nasa mata at sense organs. Ang orihinal na lidar at radar sensors ay masyadong mabigat at may matigas na lohika. Idinisenyo ito upang lumipat sa ibabaw ng malawak at patag na wheat fields sa ibang bansa. Hindi ito ginawa upang iwasan ang matatayo na niyo o ang magasanga ng mangga na humahadlang ng biglaan sa ating bansa. Alam kong kailangan kong humanap ng bagong mata para rito. Mga mata na pamilyar sa kaguluhan at kawalan ng kaayusan. At ang sagot ay hindi matatakpuan sa isang mamahaling laboratorio, kundi nakatago sa tumpok ng electronic junk sa isang baratilong lumang piyesa, ang pinakamalaking koleksyong ng gagamit na piyesa sa Metro Manila. Ginugol ko ang buong araw sa paglalakad sa masisikip na eskinita,
nagahanap nga mga piyesa na maaring magamit. Sa gitna ngang amoy kalawang at alikabok, sa wakas ay napansin ko ang isang lumang karton. Sa loob nito ay puno ngang ultrasonic sensors at simpleng range-finding cameras. Ito ay manatirang piyesa mula sa isang nabigong proyekto and autonomous tricycle mula sa isang universidad. Ang mga sensor na ito ay maaring hindi marangya o nakakahalaga ng daan-daang libo tulad ng radar ng China, ngunit idinisenyo ito para sa isang pinakamahalagang tungkulin, ang makaligtas sa pinakamababaliw na trapiko sa Metro Manila. Ginawa ito upang iwasan ang mga asong gala na tumatakbo sa harap ng mga motorsiklo na sumasabay sa masisikip na lane o ang mga pedestrian na bigla na lamang sumusulpot. Naisip ko na kung ang mga sensor na ito ay kayang makaligtas sa makipot na makakaya ng sukumfit sa Thailand sa oras ng uwian, ang pagiwas sa mga sangga ng puno sa palayan ng Cordillera Administrative Region ay magiging madali lamang. Binili ko ang lahat ng sensor sa napakamurang halaga, halos libre kung ikukumpara sa halaga ng nasirang drone. Nang makabalik sa opisina, nagsimula ang malaking operation. Nagpasya akong gawin ang isang bagay na tiyak na ikakagulat ni Mr. Zhang kung makikita niya. Itinapon ko ang lahat ng marangya at aerodynamic na plastic casing. Maaring mukha itong maganda at makinis, ngunit para sa isang agricultural drone na kailangang lumipat ng mababa at ng mabilis, ang casing na ito ay labis na bigat. Ginamit ko ang lumang 3D printer na umugong ng malakas upang mag-print ng bagong connector at sensor mount mula sa recycled plastic. Pagkatapos, ikinabit ko ang mga autonomous tricycle sensors sa carbon fiber structure na lamang ang natira. Ang malili na cable ay maingat na insolder. Ang drone na dati mukhang marangya at advanced ay ngayon ay parang isang alimo na pinagtagpi-tagpi. Ito ay hubat, makaspang, at puno na makapaklat mula sa pagbabaho. Ngunit iyon mismo ang gusto ko. Ang kagandahan ay hindi nakakatulong sa pag-aaning ang palay. Ang kahusayan ang pinakamahalaga. Ang resulta ang pagtanggal ang casing at pagpapalit ng mga bagong sensor ay nakpababa ng kabuwang bigat ng drone ng 40%. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang numero. Ang mas magaan na bigat ay nangangahulog ang hindi na kailangang magtrabaho ng husto ang motor. Mas matagal ang buhay ng baterya at ang pinakamahalaga, malaki ang pagtaas ng kakayahang kumilos. Hindi na ito magiging isang mabagal na truck, kundi magiging isang matalim na predatory bird. Habang abala ako sa pagputol at pagkabit ng mga kabel at piyesa gamit ang aking makamay na may paltos mula sa soldering iron, si Maya ay abala sa kanyang sariling mundo sa gitna ng mga tumpok ng energy drink cans. Ang screen ng kanyang computer ay puno nga maliwanag na birding code na walang tigil na bumababa. Ang kanyang maliliksing daliri ay mabilis na nagtatype sa keyboard. Hindi lamang niya binabago ang lumang programa, kundi binubuwag niya ang buong arkitektura ng pag-isip ng AI system. Siya ay parang isang brain surgeon na nagtatanim ng bagong kaluluwa sa katawan ng makina na kakabuo ko lamang. Ang sobrang pagod ay halos magpatumba sa akin sa mesa ng trabaho. Ngunit sa bawat pagkakataon na nagsisimulang bumigat ang aking talukap ngang mata, ang larawan ng mayabang na muka at mapanuksong ngiti ni Mr. Zhang ay muling lumilitaw sa aking isipan. Ang salitang, ang aming kumpanya ay hindi mananagot sa iyong kawalang kakayahan, ay nananatiling umalingaw-ngaw sa kaibuturan ng aking isip. Ang mga salitang, iyon ay parang isang mahusay na panggatong na nagpapaningas muli sa apoy ng aking determinasyon. Sinabi ko sa aking sarili na gumagawa, kami ngang isang bagay na mas malaki kaysa sa isang gawa-gawang drone. Gumagawa, kami ngang patunay, isang patunay na ang tunay na teknolohiya ay hindi ang pagpilit ng tuyong pagiging perpekto, kundi ang kakayahang umangkop sa tunay na buhay. At ang makinang nasa harap ko ngayon ay hindi na isang laruan ng isang higanteng kumpanya, kundi ang bunga ng pagmamatigas ng mga Pilipino na handang lumipat muli sa kalangitan. Habang abala ako sa pagbuwag at muling pagbuo ng pisikal na istruktura nito, si Maya ay malalim na nakabaon sa mundo ng manumero at lohika. Siya ang arkitekto na nahuhulma ng bagong kaluluwa para sa mabakal na ito. Ang screen ng kanyang computer ay maliwanag sa sulok ng kwarto sa dilim.
Ang marangyang orihinal na code ni Mr. Jiang ay binubura sa bawat linya ng walang pakialam. Ipinaliwanag sa akin ni Maya na ang orihinal na AI system ng China ay napakatalino, ngunit ito ay isang makitid at nakapirming uri nga katalinuhan. Nakaprogram ito upang tingnan ang mundo bilang perpektong geometric na hugis. Ang mga palayan ay dapat na perpektong parisukat. Ang mga puno ay dapat na may pantay na agwat ng maayos. Ngunit ang kalikasan at ang paraan ng pamumuhay sa ating bansa ay hindi maayos na inilalagay ng ganyan. Ang ating kalikasan ay kaguluhan, komplikado na puno ang magandang kawalan ng kaayusan. Kaya't sinimulan ni Maya ang pagsulat ng bagong algorithm mula sa simula. Inilagay niya ang real-time na data ng panahon ng Pilipinas. Tinuruan itong makilala ang malakas na hangin ng tagulan na bumubugso at maaring magbago ng direksyon ng biglaan sa isang iglap. Ginamit niya ang database mula sa satellite images at aerial photographs ng palayan ng Pilipinas upang turuan ang neural network ng makinang ito na makilala. Kailangan nitong malaman na ang dahon ng saging na lumilipad ng malakas sa hangin ay hindi isang siksik na pader na kailangang biglang i-break, kundi isang malambot na balakid lamang na maaring liparin. At kailangan nitong makita ang maliliit na high voltage power lines na madalas na nakatago ng maayos sa likod ng makakapal na palumpong. Hindi ko ito tinuturuan na umiwas lamang sa mabalakid, sabi ni Maya sa kanyang boses na paos. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatili pa ring nakatutok sa screen, hindi lumilingon. Ang tunog ng kanyang pagta-type sa keyboard ay nanatiling umaling-aungaw sa isang ritmo. Ngunit tinuturuan ko itong matutong sumunod sa hangin tulad ng isang kawayan na yumuyuko sa bagyo ngunit hindi kailanman nababali. Ang kanilang lumang sistema ay gagamit ng napakalaking enerhiyang baterya upang pabilisin ang motor laban sa agos ng hangin. Ngunit ang paraan na isinusulat ko ngayon ay ang hayaan itong umikot sa agos ng hangin at gumamit lamang ng kaunting pagsasayos sa tamang sandali. Ang kanyang ideya ay nagpatayo ng aking balahibo. Hindi lamang ito pagsulat ng computer program, kundi ang paghahalo ng advanced artificial intelligence sa pilosopya ng pagkaligtas sa silangan. Nang matapos ang software ni Maya kinaumagahan, ikinabit namin ito sa inangkop na hardware at sa mga autonomous tricycle sensors na kakabuo ko lamang. Sa sandaling isinaksak ko ang huling data cable sa mainboard, ang aking puso ay bumibilis, nang husto na halos lumabas sa aking dibdib. Ang pagod mula sa ilang gabing pagpupuyat ay naglaho sa isang iglap. Huminga ako ng malalim bago ko inabot at pinindot ang power switch. Umalingaw-ngaw ang tunog ng system boot. Hindi na ito ang payak at walang kaluluwang tuno na beep tulad ng dati, kundi isang mababang ungol ng brushless motor na nagsisimulang gumana. Ang LED lights sa mga omnidirectional sensors ay yumilaw isa-isa na parang mga matangang isang halimaw na kakagising lamang mula sa mahabang pagtulog. Dahan-dahan kaming lumakad sa paligid ng makinang nakatayo sa gitna ng kwarto. Wala na itong marangyang plastic casing. Walang logo ng sikat na pandaigdigang brand. Ang mapula at itim na kabel ay magulo. Ang buhol-buhol na solder marks ay nakikita sa buong istruktura. Maaring mukha itong pangit at magaspang sa matang karamihan, ngunit ito ay ang pinakamaganda sa aming mamata. Dahil ito ang kristal ng aming pagsisikap, ang marka ng aming laban, ang pawis at luha na aming inilabas. Dapat nating bigyan ito ng bagong pangalan, iminungkahi ni Maya, habang pinupunasan ang mansangang langis at pawis sa kanyang nugamit ang likod ng kanyang kamay. Hindi na ito ang mamahaling, spoiled na drone ni Mr. Jiang. Iniwan na nito ang orihinal nitong pangalan. At lahat ng titulong iyon mula nang bumagsak, ito at nawasak sa palayan noong araw na iyon. Tiningnan ko ang pisikal na katangian nito. Ang istruktura na nabawasan ang bigat hanggang sa maging napakagaan, ngunit matibay, maliksi, at tila handang lumipat sa kalangitan anumang oras. Ang kakayahang iwasan ang komplikadong manggabalakid ng mabilis at maliksi. Ang bago nitong anyo ay nagpaalala sa akin ng pangunahing karakter sa isang epikong Pilipino na pamilyar na ako mula pagkabata. Agila, mahina kong sinabi sa gitna ng katahimikan. Lumingon sa akin si Maya. Lumabas ang isang malawak na ngiti sa kanyang mukha na hindi ko nakita sa loob ng maraming araw.
Agila, isang matapang at matalino na ibon na kailanmay hindi takot sa anumang balakid. May likas na talino at mapagkakatiwalaan. Gusto ko ang pangalang ito, perpekto ito para sa kanya. Oh, sabi ko, mula sa sandaling ito, ang makina sa harap natin ay tatawaging Agila. Hindi ito isang gawa-gawang teknolohiya na inangkat upang tumanggap ng mautos ng walang pag-isip. Ngunit ito ay isang nilalang na muling binigyan ng buhay sa pamamagitan ng katalinuhan, determinasyon at diwangam ga Pilipino. Ito ay ipinanganak mula sa mga labingang pagkasira, ipinanganak mula sa sakit ng pagiging minamaliit. At ngayon, handa na itong lumipad at patunayan ang sarili sa lahat. Pinili namin ang hapon kinabukasan para sa unang test flight. Ang lugar ay isang inabandonang taniman ng mangga sa likod ng opisina. Puno ang matatayo na puno, magugulong sanga, at may mangga kalapati na lumilipat sa lahat ng oras. Ito ang pinakamasamang test site para sa anumang uri ng drone. Ngunit ito ang pinakaperpektong lugar upang patunayan ang kakayahan ng Agila. Nakatayo ako na may hawak na remote control sa aking kamay. Malamig na pawis ang lumabas sa pagitan ng aking mga daliri. Nakatayo si Maya sa aking tabi. Mahigpit niyang hawak ang tablet. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen na nagpapakita ng status ng system. Wala kaming backup equipment. Walang ikalawang pagkakataon. Kung bumaksak at nasira muli ang Agila, tapos na ang lahat. Huminga ako ng malalim bago ko, dahan-dahang itinulak ang throttle sa remote hanggang sa dulo, umugong ang tunog ng brushless motor. Hindi na ito ang mataas na tunog na nakakabingi tulad ng dati, kundi isang malalim at malakas na tunog. Ang Agila ay mabilis na lumipat mula sa lupa, sa bilis na halos huminto ang aking pahinga. Ang halos kalahati ng bigat na nabawasan ay nagpahintulot dito na tumugon sa mga utos sa isang iglap. Sinubukan kong kontrolin ito upang lumipat pakaliwa, pakanan, pasulong at paatras. Ito ay dumadaloy na parang isang mananayaw na gumagawa ng gagalaw sa ere. Wala itong pagbagal o pagtigil. Ang mga autonomous tricycle sensors na ikinabit ko sa paligid ng drone ay gumana ng kamangha-mangha sa ayin na Agila. Sinusuri nito ang kapaligiran at nagpapadala ng real-time na 3D structural images sa tablet. Ngunit dumating ang tunay na pagsubok. Isang kawan ng magakalapati na natakot sa tunog ng motor ang mabilis na lumipat patungo sa Agila ng biglaan at malapit. Sa ganung kalapit na distansya, kung ito ang original na Chinese AI system, tiyak na mag-order ito ng emergency brake at babagsak. Ipinikit ko ng mahigpit ang aking mamata, handang makarinig ng tunog ng pagbasag. Ngunit hindi kailanman nangyari ang tunog na iyon. Idinilat ko ang aking mamata at napansin na nanlalaki ang aking mamata sa gulat. Hindi huminto ang Agila. Sa halip, lumiko ito ng mabilis sa gilid sa isang napakakitid na anggulo, kaya't halos ilang milimetro lamang ang layo nito sa pakpak ng ibon. Pagkatapos, umiwas ito sa nakaharang na sanga ng mangga ng malambot, dumadaloy sa pagitan ng mga dahon na parang may buhay. Kinakalkula nito ang direksyon ng hangin, ang bilis ng ibon, at ang distansya ng mga sanga, at natakpuan ang pinakamahusay na paraan upang makaligtas sa isang iglap. Nagyakapan kaming dalawa ng mahigpit, sumigaw sa inabandunang taniman ng mangga sa sobrang tuwa hanggang sa lumuha kami. Nagawa ng Agila. Ito ay daan-daang beses na mas perpekto kaysa sa aming inakala. Ibinabalik namin ang magamit sa opisina na may pusong puno ng pag-asa, naghahanda para sa pagtatanghal ng business plan na puno ng pag-asa. Ngunit ang hindi namin alam ay, habang nagsasagawa kami ng test flight, may isang teenager na lihim na nakvideo sa inabandunang taniman ng mangga. Hindi sinasadya, naitala niya ang buong pangyayari. Ang larawan ng isang kakaibang drone, hubad, at may magugulong kabel, ngunit lumilipat ng mabilis upang iwasan ang maibon at sanga ng mabilis. Ang video clip na humigit kumulang 15 segundo ang haba ay agad na in-upload sa social media ng gabing iyon, kasama ang caption na nagtatanong kung ito ay isang haunted drone o alien technology. Kinabukasan, nagliyab ang internet sa Pilipinas. Ang video clip ay ibinahagi ng daan-daang libo sa loop lamang ng ilang oras. Ang views ay mabilis na umabot sa milyon-milyon.
Lahat ng online news outlets ay nagtanong tungkol sa pinakmulan ng misteryosong drone na ito. Maraming tao ang nagbigay ditong iba-ibang palayaw tulad ng drone na may kakaibang pakpa, mutant steel bird o kahit UFO ngang Pilipinas. Walang nakakaalam kung ano ito, sino ang gumawa nito o kung anong sistema ang nakokontrol dito. Ngunit lahat ay humanga sa agility at superior nitong performance. Ang telepono sa aming opisina ay nagsimulang tumuno ng walang tigil. May mga tawag mula sa media na sumusubo na malaman ang katotohanan at mga tawag mula sa mga investor na sabik na malaman ang tungkol sa pinakabagong teknolohiya. Ngunit habang nasasabik kami sa misteryosong kaganapan na ito, ang kagalakan ay hindi nangyari sa kabilang panig ng mundo. Ang video na naging viral ay ipinasa sa iba't ibang bansa hanggang sa umabot sa screen ng computer sa marangyang opisina ni Mr. Zhang sa China. Nakatitik siya sa video ng paulit-ulit na may mga matang nagliliyap. Kahit na ang panlabas na anyo nito ay binago na halos hindi na makilala, agad niyang nakilala ang carbon fiber core structure at ang umugong na tuno na motor na natatangi sa kanyang kumpanya. Ito ang parehong modelong drone na kakabigay lamang niya ng warranty at pinagbantaan kami ilang araw na ang nakalipas. Ang nagpagalit kay Mr. Zhang hanggang sa mamula ang mukha ay hindi ang aming pag-ayos dito. Ang nagpabagsak sa kanya sa kanyang mesa hanggang sa umalingawang tunog ay ang kanyang pagkaunawa na may isang taong nagtagumpay sa paghack sa ecosystem ng teknolohiya na labis niyang ipinagmamalaki. Ang software system na mahigpit na nakalok ay binura at muling isinulat ng mga ordinaryong tao na minarkahan niya bilang walang kakayahan. Ang mamahaling sensor system ay pinalitan ng murang piyesa ngunit nagtrabaho ng mas mahusay kaysa sa orihinal sa tunay na kapaligiran. Para sa isang taong may labis na pagmamataas na tulad ni Mr. Zhang, hindi lamang ito inobasyon, kundi isang hamon sa kapangyarihan. Ito ay isang insulto sa dignidad at isang paglabag sa intellectual property na kanyang ginawa. Hindi siya mananatiling tahimik. Kinuha niya ang telepono at idinial ang numero ng airline upang mag-book ng pinakamabilis na flight patungong Metro Manila. Isang malaking bagyo ang papalapit sa amin. Kinaumagahan, ang aming opisina ay puno ng ngiti at tawanan. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, nakaupo kami at binabasa ang libu-libong komento na pumupuri sa kakayahan ng Agila sa online world, kasama ang paghahanda ng mga dokumento para sa nalalapit na pagtatanghal ng business plan sa loob lamang ng 2 araw. Lahat ay tila maayos. Ang pag-asa na dating naglaho ay muling nagliwanag. Ngunit ang tunog ng makina ng isang marangyang sasakyan na pumarada sa harap ng aming pintuan ay sumira sa kapayapaan na iyon. Isang malaking itim na van, makintab, na hindi akma sa masikip na kapaligiran ng labas ng lungsod. Bumukas ang pintuan ng sasakyan. Isang lalaking nasa edad na nakasuot ng mamahaling sastre, ang bumaba na may marangal na tindig. Sumunod ang 3 lalaki na nakasuot ng itim na salamin at may hawak na malalaking briefcase. Nanlaki ang aking mamata. Bumibilis ang aking puso. Nang makita ko ng malinaw ang pamilyar na mukha na iyon, si Mr. Zhang, ang technical director ng higanteng kumpanya mula sa China. Lumipat siya sa buong mundo upang makarating dito at tiyak na hindi siya dumating upang batiin kami sa aming tagumpay. Tinula ni Mr. Zhang ang pintuan papasok sa aming maliit na opisina nang hindi naghihintay ng imbitasyon. Tiningnan niya ang paligid na may mamata na puno ng pagmamataas at pagkasuklam na parang ang hangin sa kwartong ito ay marumi bago tumigil ang kanyang tingin sa malabingang drone, circuit boards at mga kasangkapan na nakakalat sa mesa ng trabaho at sa wakas, ang kanyang malamig na tingin ay tumigil sa agila na nakatayo sa sulok ng kwarto. Ang lalaking nakasuot ng sastre na sumunod sa kanya ay lumapit at inilagay ang isang makapal na folder ng mga dokumento sa mesa sa harap ko. Umalingaw-ngaw ang tunog ng folder na tumama sa mesa na parang tunog ng martilyo ng korte na nagpapataw ng pamatayan. Sa tingin mo ay naglalaro ka, sabi ni Mr. Zhang. Ang kanyang boses ay hindi sigaw, kundi malamig at masakit hanggang sa buto. Itinuro niya ang folder ng mga dokumento sa mesa gamit ang kanyang nanginginig na daliri sa galit.
Ito ang notice of intent mula sa aming world-class legal team. Ikaw ay idedemanda sa kasong malubhang paglabag sa copyright, pagbabago ng software ng walang pahintulot, at sinasadyang pagsira sa intellectual property ng aming kumpanya. Ang mapeking video na ipinakalat mo sa internet ay hindi tagumpay, kundi isang pag-amin at isang mahusay na ebidensya na gagamitin upang itali kayo sa makorte sa ibang bansa. Napanganga ako, sinusubukang ipaliwanag na hindi namin sinasadyang nakawin ang kanyang teknolohiya. Binago lamang namin ito upang magamit ito sa tunay na kapaligiran ng aming bansa matapos niyang tanggihan ang lahat ng pananagutan. Ngunit mahigpit na pinigilan ni Mr. Doai 55 Zhang. Ayaw niyang makinig ng anumang dahilan. Lumapit siya sa agila, nakatitig sa mga autonomous tricycle sensors at sa magaspang na solder marks na may mapanlait na tingin. Sa tingin mo ba ang pagdikit na mga murang basura na ito sa aking aviation-grade engineering structure at ang pagsulat nam, random na code sa ibabaw nam, aking perpektong sistema ay pagliha ng inobasyon? Inilubo niya ang kanyang boses. Ito ay pagwasak. Ang ginawa mo ay isang malaking insulto sa aking world-class na trabaho na hindi mapapatawad. At ang pinakamahalaga, paano ka naglakas loob na buwagin ang security system ng software na ginugol namin ng daang milyong dolyar? Ang galit ni Mr. Zhang ay kumalat sa buong kwarto. Nakaupo si Maya na nanginini sa tabi ko. Ang kanyang mga kamay ay nanlami at mahigpit na nakakapit sa aking braso. Humarap sa akin si Mr. Zhang ng direkta. Ang kanyang nga mata ay matatalim na parang lobo na nagtataboy ng biktima sa sulok. Mayroon lamang akong isang alok para sa iyo, sabi niya, habang nakatitig ng malalim sa aking mamata. Ikansela mo ang iyong paglahok sa business plan competition sa loob ng 2 araw. Ibigay mo ang drone na iyon at ang lahat ng data ng pagbabago sa aming team. Burahin mo ang lahat ng code na isinulat mo. At pirmahan mo ang confidentiality agreement na ito na hindi mo na tatalakayin ang bagay na ito sa media o kanino pa man. Kung susundin mo ito, ituturing kong hindi nangyari ang bagay na ito at pupunitin ko ang mapapeles ng demanda na ito. Huminto siya sandali, hinayaan ang katahimikan na dumating upang pahirapan ang aming isip. Bago niya sinabi ang huling pangungusap na nagwasak sa aming pag-asa. Ngunit kung magmamatigas ka at susubukan mong ipakita ang gawa-gawang laruan na ito sa kompetisyon upang hamunin ako, sisiguraduhin ko na ikaw at ang iyong maliit na kumpanya ay idedemanda para sa daan-daang milyong piso. Idedemanda ka hanggang sa malugi, mababaon sa utang hanggang sa kamatayan, at hindi na kailanman makakabangon sa industriya ng teknolohiya habang buhay. Ang banta ni Mr. Zhang ay parang isang malaking bagyo na nagwasak sa amin. Ang pag-asa na kakabuo lamang namin gamit ang aming makamay at pawis ay yayurakan muling ang kapangyarihan ng pera at ng batas na mas mataas. Tiningnan ko si Mr. Zhang pagkatapos ay tiningnan ang agila, ang drone na aming pinagbuhusan ng kaluluwa. Alam kong kung lalaban kami sa korte, wala kaming pag-asang manalo laban sa isang higanteng kumpanya na may world-class legal team. Ngunit kung susuko kami, mawawala ang aming pangarap, ang aming dignidad at ang agila magpakailanman. Ang hangin sa opisina ay tila sinipsip na lahat, hindi ako makahinga. Ang pader, nege katotohanan ay lumalapit sa amin mula sa lahat nege direksyon. Kami ay parang maliliit na langgam na niyuyurakan ng isang higanteng sapatos na bakal. Dapat ba kaming sumuko at tanggapin ang aming kapalaran? O dapat kaming lumaban kahit alam naming maaring mawala ang lahat ng aming mayroon? Ang katahimikan sa opisina matapos umalis, si Mr. Zhang at ang kanyang legal team ay mabigat at malamig na parang nakatayo kami sa gitna ng snowstorm kahit na mainit pa rin ang panahon sa labas. Ang makapal na folder ng papeles ng demanda na nakalagay sa mesa ng trabaho ay parang lapida na nakasulat ang pangalan ng aming kumpanya. Umupo ako sa lumang upuan, hawa ang aking ulo. Ang pag-asa na kakasibol lamang ilang oras na ang nakalipas ay nayurakan ng husto. Ang banta ni Mr. Zhang ay nananatiling umaling-awngaw sa aking isip. Ang pagiging may utang ng daan-daang milyong piso at ang pagiging ban sa industriya ng teknolohiya habang buhay ay isang bangungot na ayaw kong isipin. Tumingin ako sa agila,
Ang drone na pinagbuhusan namin ng aming lakas at isip. Nakatayo ito ng tahimik sa sulok ng kwarto. Ang magaspang nitong panlabas na balat at ang magugulong kabel ay tila mas buhay kaysa sa anumang mamahaling drone na nakita ko. Lumingon ako kay Maya. Hindi siya umiyak, ngunit ang kanyang mata ay punong galit at pakalito. Kinuha niya ang folder ng mapapeles ng demanda ni Mr. Zhang at binuksan ito sa bawat pahina ng tahimik. Mas lalong kumunot ang kanyang kilay habang binabasa niya ang komplikadong legal na mga salita. Teka lang Carlo, sabi ni Maya, sinira ang katahimikan. Nagbago ang kanyang boses. Hindi ito takot, kundi pagtataka na hinaluan ng excitement. Dali-dali siyang tumakbo sa screen ng computer. Binuksan ang lahat ng source code files na siya mismo ang nagsulat at lumingon sa akin. Carlo, isipin mo ng mabuti. Idinemanda niya tayo sa kasong paglabag sa copyright ng software at pagbabago ng kanyang sensor system, di ba? Dahan-dahan akong tumango. Sinabi niya na ninakaw natin ang kanyang teknolohiya at binago. Ngumiti si Maya. Ang ngiti ng isang mandirigma na pamilyar na ako ay muling lumabas. Ngunit ang totoo, hindi ko binago ang kanyang kode. Binura ko ito ng buo. Binura ko ito ng walang natirang kahit isang linya. Ang code na tumatakbo sa utak ng Agila ngayon ay ang isinulat ko ng buo mula sa simula. Ito ay isang ganap na naibang arkitektura ng pag-iisip kaysa sa kanya. Ang paggana nito ay walang kinalaman sa kanyang intellectual property. Ang maasalita ni Maya ay parang kidlat na bumaksa sa aming gitna. Nanlaki ang aking mata, dali-dali akong lumapit upang tingnan ang data sa screen. Nagsimulang mabilis na magproseso ang aking utak. Kung gayon, pareho lang sa hardware. Sabi ko na nagsisimulang nasasabik. Tinanggal namin ang lahat ng mamahaling sensor niya. Ang radar system, camera, image processing system. Itinapon namin ang lahat sa storage box mula pa noong unang araw. Ang ginagamit namin upang kontrolin ang Agila ay ang ultrasonic sensor mula sa baratilong lumang piyesa at ang murang CCTV camera. 80% ng sistema sa Agila ay hindi teknolohiya ni Mr. Zhang. Nagtinginan kaming dalawa. Ang katotohanan na nakatago sa likod ng banta ay nagsimulang maging malinaw. Ang tanging bagay na kay Mr. Zhang sa Agila ay ang carbon fiber structure at ang drive motor na binili namin gamit ang aming sariling pera ng legal. At ang pagtangga namin nege mga panlabas na piyesa ay hindi lumalabag sa anumang copyright nege software o intellectual property. Ang akusasyon nege paglabag sa intellectual property na ginamit ni Mr. Zhang upang takutin kami ay isang blackmail lamang upang kami ay matakot. Nagulat lamang siya na ginawa namin ang hindi niya kayang gawin at sinubukan niyang gamitin ang butas at kapangyarihan upang patigilin kami. Hindi siya galit na ninakaw namin ang kanyang teknolohiya, sabi ni Maya ng matatag. Ngunit galit siya na ipapakita namin sa mundo na ang kanyang teknolohiya ay nabigo ng husto kapag hinarap ang tunay na kondisyon. At ang murang bagay na aming ginawa ay nagtrabaho ng mas mahusay. Ang takot na dating kumakain sa aking puso ay nawala ng lubusan. Napalitan ito ng galit at tapang na kumalat sa bawat bahagi ng aking katawan. Halos sumuko na tayo sa panloloko na mayabang na taong iyon. Sabi ko habang maikpit kong ikinuyom ang aking kamao. Nakatingin muli sa Agila. Ngayon, hindi na lamang ito ay isang agricultural drone, kundi ay isang simbolo ng pakikipaglaban. Isang simbolo ng maliliit na tao na hindi nayuyuko sa mga higante. Pupunta kami sa kompetisyon, malakas kong idineklara. Hindi kami aatras kahit isang hakbang. Kung susuko kami ngayon, tapos na rin kami. Tapos na kami bilang talunan na nayurakan ang dignidad. Ngunit kung lalaban kami, kahit paano ay makakatayo kami para sa aming pinaniniwalaan. Buong puso namang sumang-ayon si Maya. Ang kanyang mata ay nagliliyap sa apoy ng determinasyon. At hindi kami pupunta ng tahimik, sabi niya. Dahil kung si Mr. Zhang ay naglakbay ng malayo patungong Metro Manila upang makita ang aming pagkatalo, dapat namin siyang imbitahan upang makita niya mismo. Nang araw na iyon, hindi kami naghanda upang tumakas o magsara ng aming kumpanya. Sa halip, umupo kami at nagdisenyo ng marangyang VIP invitation na inimprenta sa magandang papel at direktang ipinadala sa 5-star hotel kung saan nanatili si Mr. Zhang.
Malinaw na nakasaad sa imbitasyon na inimbitahan ang kagalang-galang na Technical Director upang saksihan ang demonstrasyon ng teknolohiya sa agrikultura na magbabago sa mundo. Naglalaro kami ng all-out offense. Haharapin namin ang bagyong ito ng direkta at ang agila ang magpapatunay sa lahat kung sino ang tunay na pinuno sa teknolohiya. Dumating sa wakas ang araw ng aming pagsubok. Ang lugar ng pagtatanghal ng business plan ay isang malawak na espasyo ng National Agricultural Research Center. Maraming tao, mayayamang investor, maraming media outlets, at mga kalaban na startup na nagdala ng kanilang mararangyang drone upang makipagkumpetensya. Ang kalangitan ng araw na iyon ay madilim mula pa umaga. Mabigat at makapal ang maulap, isang babala ang papalapit na bagyo sa taginit. Nakatayo kami ni Maya sa tabi ng aming maliit na display table. Sa mesa ay naroon lamang ang agila, tahimik na nakatayo. Ang hubad na hitsura nito, walang plastic casing, tanging cable at sensors lamang ang nakikita, ay nagmukha itong kakaiba, kaya't ang mga taong dumadaan ay napapalingon at nagtatawanan. Ang ilan ay nagbubulungan kung laruan ba ang elementarya ang dala namin sa kompetisyon. Ngunit hindi namin pinansin ang maboses na iyon, dahil ang aming mamata ay nakatitik sa pamilya na itim na van na kakaparada, lamang sa harap ng entrance ng kaganapan. Bumaba si Mr. Zhang mula sa sasakyan kasama ang kanyang mabodyguard na nakaitim. Nakasuot siyang madilim na salamin. Hawak niya sa isang kamay ang VIP invitation na ipinadala namin sa kanya. Dumiretso siya sa amin na may mapanuksong ngiti sa kanyang labi. Hindi siya nagsalita. Tumayo lamang siya na nakayakap ang kanyang mabraso sa pinakahuling hilera ng test area, naghihintay na makita ang aming pagkasira gamit ang kanyang sariling mga mata. Nakatinginan kami, wala ng takot, tanging determinasyon na patunayan ang katotohanan. Nang dumating ang oras ng field demonstration, ang kinakatakutan ng lahat ay nangyari. Biglang bumagsak ang bagyo at ulan. Malakas na ihip ng hangin ang nagpakulo sa makaten ng kaganapan. Malalaking patangang ulan ang bumuhos ng malakas. Inihayag ng host sa entablado na ang panahon ay masyadong masama para sa test flight. Maraming koponan ng kalaban na may mamahaling drone ang dali-daling naglipit ng kanilang kagamitan sa mga kahon. Ang ilang drone na pilit na lumipat para sa pagsubok ay binugbog ng hangin at bumagsak sa lupa, nasira. Ang kanilang automatic balance system ay hindi kayang harapin ang malakas na ihip na hangin na pabago-bago ang direksyon. Ang mga organizer ay nahanda na mag-anunsyo ngang pagkansla ng field test. Ngunit mabilis akong tumakbo sa gitna ng malawak na espasyo sa ilalim ng ulan. Itinaas ang aking kamay upang humingi ng pagkakataon. Sa gitna ng pagkabigla ng lahat, sumigaw ako laban sa tunog ng kulog. Hindi kayang ipatigil ng mga magsasakang Pilipino ang ulan. Kung ang inyong teknolohiya ay hindi kayang gumana sa masamang panahon, wala itong silbi sa lupaing ito. Umugong ang mabulungan sa paligid. Tumango ako kay Maya. Sumagot siya sa pamamagitan ng pagpindot sa start system button sa tablet sa kanyang kamay. Ibinaba ko ang agila sa basang damuhan, umalis ng kaunti, at itinulak ang throttle sa remote hanggang sa dulo. Umalingaw-ngaw ang ugong ng motor sa gitna ng tunog ng ulan. Agad na lumipat ang agila sa kalangitan na puno ng kaguluhan. Sa unang sandali na sumalubong ito sa hangin ng bagyo, umindayo ang drone ng mapanganib. Umugong ang bulungan na mga manonood. Ngumiti si Mr. Zhang, nahihintay sa sandali na ito ay babagsak. Ngunit hindi bumagsak ang agila. Ang AI system na isinulat ni Maya ay nagsimulang gumana ng buong kahusayan. Natuto ito at umangkop sa agos no hangin sa isang giglap. Sa halip na gumamit ng motor power upang labanan ang hangin ng walang kaalaman, yumuko ito sa agos ng hangin at ginamit ang pagsasayos ng bilis ng bawat blade upang mapanatili ang balanse ng matalino. Lumipad ang agila sa gitnang bagyo ng matatag at marilog. Lumiko ito upang iwasan ang malalakas na ihip ng hangin na parang sumasayaw ito sa kalikasan. Ang ma-autonomous tricycle sensors na pinagtatawanan ng lahat ay gumana ng walang aberya sa AI system. Sinusuri nito ang mabutas ng hangin at pinapanatili ang taas ng paglipat ng matatag kahit na binubagbog ng malakas na bagyo. Kinontrol ko ito upang lumipat sa mabalakid na inihanda ng ma-organizer. Iniwasan nito ang poste at palumpong ng mabilis at maliksi
walang anumang pagtigil o pagkabalam. Ang mga tawanan ng mga manonood ay napalitan ng katahimikan na sinundan ng mga bulungan at malakas na palakpakan. Tumayo ang mga investor nang nakatitig sa pagkamangha. Walang tigil ang mga fotografer ng media sa pagkuha ng larawan upang itala ang larawan ng ibon na gawa sa bakang ang Pilipinas na nananalo laban sa malupit na kalikasan. Tumingin ako kay Mr. Zhang. Ang mapanuksong ngiti sa kanyang mukha ay hanap na naaklaho. Napalitan ito ngang pagkabigla, nanlaki ang kanyang mata, nakanganga ang kanyang bibig. Nakatitig siya sa data ng flight sa gitnang monitor. Alam niyang bilang isang world-class engineer, ang nakikita niya ngayon ay hindi aksidente, kundi isang henyong algorithm na mas mahusay kaysa sa sistema ng kanyang kumpanya. Dahan-dahan kong ibinaba ang agila upang lumapag sa harap ni Mr. Zhang ng malumanay sa gitna ng patuloy na pagulan. Nakatayo ito ng matatag, walang kahit isang gasgas o anumang pinsala. Ginampanan nito ang kanyang tungkulin ng lubos na perpekto. Ipinahayag nito sa lahat na ang pinakadakilang teknolohiya ay hindi ang pinakamahal na teknolohiya, kundi ang teknolohiya na nakakaunawa at pinakaakma sa realidad. Napansin ko ang nanginginig na mga mata ni Mr. Zhang. Ang kamay na dating mahigpit na nakakapit sa VIP invitation hanggang sa malukot ay dahan-dahang bumitaw ng walang lakas. Sa gitna ng patuloy na palakpakan, lumapit si Maya na may hawak na payong. Ang kanyang ngiti ay maliwanag, tumagos sa dilim na bagyo. Nagawa natin, sabi niya, binago natin ang pinakamasamang krisis sa pinakadakilang tagumpay. Wala nang duda na ang teknolohiya na aming ginawa ay gumagana. Ang Agila ay hindi lamang isang gawa-gawang drone na ginawa upang makaligtas, kundi isang pioneer ng inobasyon na dinisenyo upang lutasin ang tunay na problema ng magsasakang Pilipino. At sa sandaling iyon, alam kong bumaligtad na ng tuluyan ang chessboard. Ang dating mas makapangyarihan ay tinataboy na ngayon sa sulok ng mga maliliit na tao na minamaliit nila. Nagsimulang humupa ang malakas na bagyo, iniiwan lamang ang amoy ng basang lupa at ang ambon na lumulutang sa hangin. Sa sandaling inihaya ng host ang formal na pagtatapos ng demonstrasyon, ang malawak na espasyo na dati tahimik ay muling nabuhay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang layunin ng lahat ay hindi na ang mamahaling drone ng kalaban. Maraming investor at media outlets ang dumagsa upang palibutan ang aming maliit na display table. Walang tigil ang flash ng camera. Napakaraming tanong ang binato sa amin kaya't halos hindi kami makasagot ni Maya. Lahat ay gustong malaman ang sikreto ng tagumpay, kung paano namin nilikha ang matalinong artificial intelligence na ito sa limitadong budget. Ngunit habang kami ay napapalibutan ng maraming tao, ang aking mamata ay tumagos sa karamihan. Nakatitig sa isang lalaki na dahan-dahang naglalakad sa gitna ng makataw. Si Mr. Zhang, ang mayabang na technical director, ay wala nang go bodyguard na nakaitim na sumusunod sa kanya. Ang kanyang dating mayabang at mapagmataas na tindig na parang isang agila ay naglaho ng lubusan. Lumapit siya at huminto sa harap ng aming mesa, nakatingin sa agila na basang-basa pa rin na ulan na may ganap na nagbago na tingin. Hindi na ito ang tingin ng pagamak, kundi isang tingin ng pagalang at malalim na pagtanggap. Sandaling bumalot ang katahimikan sa paligid. Umalis ang mataw sa paligid, nagbigay daan upang muli kaming makaharap. Minamaliit ko kayo, sabi ni Mr. Zhang. Ang kanyang boses ay hindi malamig tulad ng dati, ngunit may halong pag-aalinlangan at pagpapakumbaba na hindi ko inasahan na maririnig mula sa bibig ng lalaking ito. Ang ginawa ninyo, ang nagawa ng isang binata at dalaga mula sa isang maliit na opisina ay nagpunit sa teorya ng engineering na pinaniniwalaan ko habang buhay. Ang algorithm ng pag-angkop sa kapaligiran na ginawa ninyo ay isang obra maestra na ginugol ng kumpanyang 5 taon sa pananaliksik gamit ang napakalaking pera ngunit hindi pa rin namin nagawa. Inilagay niya ang kanyang kamay sa bulsa, kanyang suot, kinuha ang checkbook at isang mamahaling fountain pen. Inabot niya ito sa akin. Ito ay isang seke na walang nakasulat na anumang numero. Gusto kong bilhin, sabi niya ng matatag. Gusto kong bilhin ang lahat ng source code na isinulat mo, kasama ang lahat ng plano ng pagbabago ng sensor
Maari mong ilagay ang anumang numero sa tseke na ito ayon sa gusto mo. Ilang milyon man o ilang daang milyon, handa akong bayaran agad upang isama ang teknolohiyang ito sa lahat ng modelo ng drone ng aming kumpanya sa buong mundo. Umugong ang bulungan ng ma-investor sa paligid. Ang walang limitasyong halaga. Kan pera sa harap namin ay kayang baguhin ang aming buhay ni Maya upang maging milyonaryo sa isang iglap. Maari kaming bumili ng bagong marangyang opisina, bumili ng sports car, o kahit magretiro at mamuhay ng maginhawa habang buhay. Tumingin ako kay Maya. Nakatitig siya sa tseke ng tahimik bago niya itinaas ang kanyang mukha upang makipag-ugnayan sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang anumang pagmamataas. Tanging determinasyon lamang ang agad kong naintindihan. Hindi na kami kailangang magsalita, ngunit kaming dalawa ay lubos na nakakaintindihan. Lumingon ako kay Mr. Zhang, dahan-dahang ibinalik ang kanyang kamay na may hawak na tseke ng magalang. Lumabas ang isang maliit na ngiti sa aking mukha. Nagpapasalamat po ako sa inyong hindi kapani-paniwalang alok, Mr. Zhang. Sabi ko sa isang payak ngunit matata na tono. Ang halagang ito ay kayang bilhin ang lahat ng bagay sa mundo. Ngunit ang isang bagay na hindi nito kayang bilhin ay ang aming kaluluwa at ang aming dangal. Itinuro ko ang agila. Ang drone na ito ay hindi ipinanganak upang maging isang kasangkapan upang kumita ng malaking tubo para sa sinuman. Ginawa ito upang lutasin ang problema ng mga magsasakang Pilipino para sa lupaing ipinanganak at kinamulatan namin. Hindi namin ibebenta ang copyright na ito sa inyo upang monopolyo ninyo. Huminto ako upang pahintulutan si Mr. Sama. Zhang na intindihin ang kahulugan ng mga salitang iyon. Bago ko inalok ang bagong alok na nagpatayo ng balahibo sa lahat ng nasa kaganapan. Ngunit kung interesado ang inyong kumpanya, handa kaming gumawa ng kasunduan upang magbigay ng lisensya ng paggamit sa ilang partikular na rehiyon. Sa kondisyon na ang pangunahing teknolohiya ay pagmamayari ng isang kumpanyang Pilipino at ang mga magsasakang Pilipino ay makakagamit nito sa presyong gastos. Hindi ito pagbebenta ng kaluluwa, kundi pagtutulungan bilang pantay na kasosyo. Napatulala si Mr. Zhang sandali. Tiningnan niya ako. Pagkatapos ay tiningnan si Maya bago siyang umiti. Ito ang unang tunay na ngiti na nakita ko mula sa kanya. Dahan-dahan siyang tumango kasama ang pag-abot ng kanyang kanang kamay. Sa ngayon, bilang pantay na kasosyo, inabot ko ang aking kamay upang makipagkamay sa kanya ng matatag. Ito ay isang pagkakamayan na hindi nagmula sa takot o pilit, kundi sa pagtanggap sa kakayahan ng bawat isa. Sa wakas, natapos ang mahaba at nakakapagod na araw. Ang sikat na araw sa hapon ay sumisilip sa maulap na naglaho. Nililigo ang malawa na espasyo sa ginintuang kulay. Nakatayo kami ni Maya, nakatingin sa agila na nakatayo sa gitna ng mainit na sikat ng araw. Ang pakiramdam ng pagiging puno damdamin ay bumulwak sa aking dibdib. Mula sa mamahaling bakal na bumagsak at nawasak sa palayan nung araw na iyon hanggang sa inobasyon na kinikilala ng buong mundo ngayon. Ang aming paglalakbay ay nagturo sa akin na gaano man ka-advanced ang teknolohiya mula sa ibang bansa, ang karunungan na mga lokal na tunay na nakakaunawa sa ugat ng problema ang siyang pinakamahalagang susi upang lampasan ang lahat ng balakid. Hindi lamang kami mga taong naayos ng makina, kundi kami ang mga arkitekto na nagtatayo ng tulay sa pagitan ng pagunlad at ng paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino. At ito ang simula ng isang bagong paglipat. Isang paglipat na walang anumang limitasyon na makakapigil sa amin.